Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Ang mga Israelitay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, "Mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin." Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano yon, kaya nagtanungan sila, "Ano ito?" Sinabi ni Moises, "Iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Hindi ganyan ang natutuhan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutuhan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya'y tinanong nila,
Guro, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong karapatan. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinapagawa ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ano pong himala ang maipapakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano po ang inyong gagawin? Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit. Sabi nila. Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Dahil ang tinapay na galing sa Diyos ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Sumagot sila, Ginoo, bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. When the crowd saw that Jesus was not there, nor his disciples, they got into those boats and went to Capernaum, looking for him. When the people found Jesus on the other side of the lake, they said to him, Teacher, when did you get here? I am telling you the truth. You were looking for me because you ate the bread and had all you wanted. Not because you understood my miracles. Do not work for food that spoils. Instead, work for the food that lasts for eternal life. This is the food which the Son of Man will give you, because God the Father has put his mark of approval on him. What can we do in order to do what God wants us to do? What God wants you to do is to believe in the one he sent. What miracle will you perform so that we may see it and believe you? What will you do? Our ancestors ate manna in the desert, just as Scripture says. He gave them bread from heaven to eat. I am telling you the truth. What Moses gave you is not the bread from heaven. It is my Father who gives you the real bread from heaven. For the bread that God gives is he who comes down from heaven and gives life to the world. I am the bread of life. Those who come to me will never be hungry. Those who believe in me will never be thirsty.